Noong unang panahon, bago pa magkaroon ng mga hari, ang Israel ay pinamumunuan ng mga hukom. Sa panahong iyon, paulit-ulit ang kanilang pagtalikod at pagbabalik loob sa Diyos. Matapat silang naglilingkod sa Diyos sa isang yugto ng panahon, ngunit kalaunan ay nahuhulog sa kasalanan, sinasalakay ng kanilang mga kaaway at muli silang humihingi ng awa. Isa itong yugto ng paghihirap at kawalan ng kapayapaan sa kanilang kasaysayan. Ayon sa Hukom 6:1, muling gumawa ng masama ang mga Israelita sa paningin ng Panginoon, kaya't sa loob ng 7 taon ay ibinigay niya sila sa kamay ng mga Midianita. Ang mga Midianita ay malulupit na mananakop. Parang mga balang silang dumaragsa sa lupa ng Israel. Sinisira ang mga pananim, kinukuha ang mga hayop at inaalisan ng kabuhayan ang mga tao. Mula sa pagiging isang masiglang bansa, ang mga pamilya ng Israel ay napilitang magtago sa mga yungib at bundok, takot na mawalan ng kahit anumang natitira sa kanila. Sa gitna ng mga taong takot na takot ay naroon si Gideon, isang kabataang mukhang karaniwan, ngunit pinili para sa isang misyong higit pa sa kanyang inaakala. Inilarawan sa Hukom 6, talata 11 ang tagpong ito. Ang anghel ng Panginoon ay dumating at umupo sa ilalim ng punong roble sa Ofra na pag-aari ni Joas na Abiasrita. Doon ay si Gideon na anak ni Joas ay gumigiik ng trigo sa pisaan ng ubas upang itago ito sa mga Midianita. Isipin mo siya roon, nakayuko sa masikip na lugar, pilit na tinatanggalan ng ipa ang trigo upang may makain ang kanyang pamilya habang palingalinga sa takot na baka matagpuan siya ng kaaway. Isa iyong tagpong puno ng desperasyon, ngunit sa sandaling iyon, dahan-dahang lumalapit ang kanyang tadhana. Dumating ang isang kamanghamanghang tagpo. Ayon sa Hukom 6:12, nagpakita sa kanya ang anghel ng Panginoon at sinabi, "Kasama mo ang Panginoon, makapangyarihang mandirigma." Isang makapangyarihang mandirigma. Marahil ay napatingin si Gideon sa paligid, iniisip na nagkamali ang anghel. Paano siya tatawaging ganoon kung siya'y nagtatago sa takot? Ang kanyang sagot ay nagpakita ng kanyang mga pagdududa at bigat ng kanyang damdamin. Sa talatang 13, sumagot si Gideon, "Panginoon ko, kung tunay na kasama namin ang Panginoon, bakit nangyari ang lahat ng ito? Nasaan na ang mga kababalaghang ikinuwento sa amin ng aming mga ninuno? Hindi ba't sila'y inilabas ng Panginoon mula sa Ehipto? Ngunit ngayon ay pinabayaan niya kami at ibinigay sa kamay ng mga Midianita." Ang panaghoy ni Gideon ay tinig ng bawat taong nagtatanong kung nasaan ang Diyos sa oras ng matinding hirap. Kung tunay siyang nagmamalasakit, bakit tuloy ang pagdurusa? Ngunit hindi dumating ang mensahero para makipagtalo, kundi upang maghatid ng utos. Ayon sa Hukom 6:14, tumingin sa kanya ang Panginoon at sinabi, "Yumaon ka taglay, ang lakas na taglay mo, at iligtas mo ang Israel mula sa kamay ng Midian. Ako ang nagsusugo sa iyo." Ngunit nag-alinlangan pa rin si Gideon, nakaramdam siya ng pagkababa. Mahirap ang kanilang pamilya at itinuturing niya ang sarili bilang pinakawalang halaga sa kanilang angkan. Siguradong mayroong pagkakamali. Sa talatang 15 hanggang 16, sinabi ni Gideon, "Panginoon ko, paano ko maililigtas ang Israel? Ang angkan namin ang pinakamahina sa Manases, at ako ang pinakaaba sa aming sambahayan." Sumagot ang Panginoon, "Ako ay sa iyo, at tatalunin mo ang mga Midianita na para bang isang tao lamang sila." Sa pangakong iyon, naging malinaw na ang tagumpay ay hindi dahil sa kakayahan ni Gideon, kundi sa kapangyarihan ng Diyos na gagawa sa pamamagitan niya. Bagaman puno pa rin ng pag-aalinlangan, humingi si Gideon ng tanda mula sa Diyos upang makatiyak. Nag-alay siya ng karne mula sa batang kambing at tinapay na walang pampaalsa at inilagay ito sa harap ng anghel ng Panginoon at isang himala ang naganap. Ayon sa Hukom 6:21,
Tinapik ng anghel ang handog gamit ang dulo ng kanyang tungkod at agad na sumiklab ang apoy mula sa bato, tinupok ang karne at tinapay. Bigla ring nawala ang anghel, naiwan si Gideon na gulat na gulat. Doon, lubos na naunawaan ni Gideon na nakausap niya ang mensahero ng Panginoon ng harapan. Natakot siya at sumigaw ayon sa Hukom 6:22 hanggang 23. Ay Panginoong Diyos, nakita ko ang anghel ng Panginoon ng harapan, ngunit sinabi ng Panginoon sa kanya, kapayapaan. Huwag kang matakot, hindi ka mamamatay. Sa mga salitang iyon, kinumpirma ang kanyang banal na tawag. Ang lalaking minsang nagtago sa takot ay ngayon ay pinili para sa misyong magbabago sa kapalaran ng Israel. Magsisimula pa lamang ang kanyang pagbabagong anyo mula sa isang nag-aalangang magsasaka tungo sa isang matapang na pinuno. Bilang pasasalamat, nagtayo si Gideon ng altar doon at pinangalanan itong Ang Panginoon ay Kapayapaan. Ang lugar sa Ofra na dating taguan ng gutom at takot ay naging banal na paalala ng kapangyarihan ng Diyos na sumasama sa kahinaan ng tao. Ngunit kahit pagkatapos ng kamanghamanghang karanasang iyon, patuloy pa ring nakipagbuno si Gideon sa kanyang pag-aalinlangan. Kahit nagtayo na siya ng dambana para sa Diyos, ang kanyang puso ay naghanap pa rin ng katiyakan bago harapin ang hukbo ng Midianita. Sa Hukom 6:36 hanggang 37, muling nagsalita si Gideon sa Diyos. Kung tunay mong ililigtas ang Israel sa pamamagitan ko, gaya ng iyong sinabi, maglalagay ako ng balahibo ng tupa sa giikan. Kung ang balahibo lamang ang mababasa ng hamog at tuyong-tuyo ang paligid, malalaman kong ililigtas mo ang Israel sa pamamagitan ko. Ipinakita ng kanyang mga salita ang patuloy na labanan sa loob niya, pananampalataya laban sa takot, isang hiling na magkaroon ng patunay bago sumulong sa pananalig. Kinabukasan, eksaktong nangyari ang kanyang hiniling. Sa Hukom 6:38, kinaumagahan, maagang bumangon si Gideon, pinisil ang balahibo at nakapiga siya ng isang mangkok na tubig. Isipin mong nakatayo siya sa liwanag ng bukang liwayway, nanginginig ang mga kamay habang tumutulo ang tubig mula sa balahibo, habang tuyong-tuyo ang paligid. Isang himalang hindi maitatanggi, ngunit hindi pa rin lubos na nawala ang kanyang pag-aalinlangan. Naglakas loob muli si Gideon na humiling. Sa Hukom 6:39 hanggang 40, sinabi niya, Panginoon, huwag po sana kayong magalit sa akin. Pahintulutan mo po akong humiling muli. Sa pagkakataong ito, ang balahibo naman po sana ang manatiling tuyo at ang paligid naman ang mabasa ng hamog. Gabi ring iyon, tinugon ng Diyos ang kanyang kahilingan. Kinabukasan, ang balahibo ay tuyo at ang lupa sa paligid ay basa. Ang kabaligtarang pangyayaring ito ay nagpapakita ng awa ng Diyos at pagkaunawa sa kahinaan ni Gideon. Ang balahibo na dapat sana'y basa ay nanatiling tuyo, patunay na hindi nasakta ng Diyos sa takot ni Gideon, kundi naging matiisin siya upang palakasin ang kanyang pananampalataya. Ang mga sandaling ito ay may malalim na kahulugan. Ang balahibo ng tupa ay maaring sumagisag sa Israel, ang piling bayan ng Diyos. Nang ang balahibo lamang ang basa at ang lupa ay tuyo, maaring sinasabi nitong nasa Israel lamang ang pagpapala. Nang tuyo ang balahibo at basa ang paligid, maaaring ipinahihiwatig na sa hinaharap. Ang Israel ay magiging pagpapala rin sa ibang mga bansa. Higit pa sa mga simbolo, ipinapakita ng mga pangyayaring ito ang isang taong unti-unting natututo ng pagtitiwala. Si Gideon, na dating takot at nagtatago, ay ngayon ay tuwirang nakikipag-ugnayan sa Diyos. Hakbang sa bawat hakbang, unti-unting nabubuo ang tapang na kailangan niya upang mamuno. Bagamat madalas ay tinatawag ng Biblia ang mga mananampalataya na magtiwala ng walang hinihinging tanda,
Ang kwentong ito ay nagpapakita ng malasakit ng Diyos sa kahinaan ng tao. Sa kanyang biyaya, sinalubong niya ang pag-aalinlangan ni Gideon ng pagtitiyaga at patunay. Ang yugto na ito ang naging sandaling nagbago ang buhay ni Gideon. Unti-unting nawala ang kanyang mga pagdududa at pinalitan ito ng pananampalataya at lakas ng loob. Ang lalaking minsang tinawag ang sarili na pinakaaba sa kanilang pamilya ay handa nang tumindig bilang isa sa pinakadakilang pinuno ng Israel. Sa kwentong ito, natutunan natin na nauunawaan ng Diyos ang ating mga takot at matiyagan niya tayong tinutulungan upang mapagtagumpayan ang mga ito. Bihira ang pananampalatayang buo agad. Ito'y lumalago sa pamamagitan ng karanasan, pagsubok at panalangin sinasagot. Kapag tinawag ng Diyos ang isang tao, binibigyan din niya ito ng lakas ng loob upang maisakatuparan ang kanyang layunin. Habang naglalaho ang hamog sa ilalim ng araw ng umaga, gayon din nawala ang pag-aatubili ni Gideon. Sa halip, tumubo ang matatag na paninindigan. Hindi na siya ang taong nagtatago sa pisaan ng ubas, kundi isang bagong mandirigmang handang sumunod sa layunin ng Diyos. Ang mandirigmang nakita ng Diyos mula pa noong simula ay unti-unting nahuhubog. Pinalakas ng kumpirmasyong mula sa langit, handa na si Gideon na kumilos. Dumating na ang oras upang tipunin ang hukbo. Paparating na ang digmaan at isang mahalagang labanan ang naghihintay. Ang lalaking dating humingi ng patunay sa pamamagitan ng balahibo ay ngayon ay nakatakdang sumabak sa sukdulang pagsubok sa gitna ng kaguluhan ng digmaan. Pinalakas ng mga tandang nasaksihan niya, naghanda si Gideon na pamunuan ng Israel laban sa mga Midianita. Ang utos ng Diyos ay umaalingaw-ngaw sa kanyang puso. Dumating na ang panahon para kumilos. Ang kwento ngayon ay papasok sa isang mahalagang kabanata sa kasaysayan ng Israel kung saan magtatagpo ang lohika ng tao at ang estratehiya ng Diyos. Sa Hukom 7:1, ipinakilala ang tagpo. Si Jerubbaal na siya ring si Gideon at ang lahat ng kasama niya ay maagang bumangon at nagkampo sa tabi ng bukal ng Harod. Ang mga kaaway, ang mga Midianita, ay nagkampo sa hilaga, sa lambak na malapit sa bundok ng Mor. Si Gideon na tinawag na Jerubbaal matapos gibain ang altar ni Baal ay nakapagtipon ng malaking hukbo handa na sa labanan. Ngunit may kakaibang plano ang Diyos. Sa Hukom 7:3, inihayag ni Gideon sa kanyang mga sundalo, ang sinumang natatakot ay maaaring bumalik at umalis sa bundok ng Gilead. Nakagugulat ang resulta, 22,000 ang umalis at 10,000 lang ang natira. Isipin mong makita ang 2/3 bahagi ng iyong hukbo na umaalis sa mismong bisperas ng digmaan. Isang karaniwang pinuno ay tiyak na panghihinaan ng loob. Ngunit hindi pa tapos ang Diyos sa paghubog ng kanyang hukbo. Sa Hukom 7:4, sinabi ng Panginoon kay Gideon, marami pa rin ng mga tao, dalhin mo sila sa may tubig at dooy susubukin ko sila. Kung sino ang sabihin kung sasama sa iyo ay sasama, at kung sino ang sabihin kung hindi sasama ay hindi sasama. Taliwas ito sa lahat ng prinsipyo ng militar. Napakarami ng kalaban at ayon sa lohika ng tao, dapat tipunin ang bawat mandirigma. Sa Hukom 7:12, inilarawan ang dami ng kaaway. Ang mga Midianita, Amalekita at ang lahat ng mga tagasilangan ay nakalatag sa lambak, kasindami ng mga balang. Ang kanilang mga kamelyo ay hindi mabilang, gaya ng buhangin sa tabing dagat. Sa harap ng napakaraming kalaban, tila kahibangan ang bawasan pa ang hukbo. Ngunit ang mga paraan ng Diyos ay laging higit sa pangunawa ng tao. Sumunod si Gideon. Dinala niya ang natitirang 10,000 sa tubig kung saan ibinigay ng Diyos ang isang kakaibang utos. Sa Hukom 7:5-7, sinabi, paghiwalayin mo ang mga umiinom na parang aso, yung dinidilaan ng tubig mula sa mga lumuluhod upang uminom.
300 lamang ang uminom gamit ang kamay at ang iba ay lumuhod. At sinabi ng Diyos, sa pamamagitan ng 300 lalaking dumila ng tubig, ililigtas kita at ibibigay ko ang mga Midianita sa iyong kamay. Pauwiin mo ang iba. Sa sandaling iyon, lumiit ang hukbo ni Gideon mula 32,000 hanggang 300 lamang, mas mababa sa 1% ng orihinal na bilang. Upang maunawaan ng sukat nito, isipin ang isang hukbo ng 100,000 na naging wala pang 1,000. Ayon sa pamantayan ng tao, ito ay kabaliwan, isang garantisadong pagkatalo. Ngunit ipinaalala ng Diyos kay Gideon na ang kanyang kapangyarihan ay lumilitaw kung kailan natatapos ang lakas ng tao. Malinaw ang dahilan ng Diyos sa pagbawas ng hukbo. Sa Hukom 7:2 ipinaliwanag niya, masyado kayong marami. Hindi ko maibibigay ang Midian sa kanilang kamay. Baka ang Israel ay magmalaki laban sa akin at sabihing, ang sarili naming lakas ang nagligtas sa amin. Malinaw ang aral, ang tagumpay ay dapat magmula sa Diyos lamang, hindi sa dami, galing o lakas. Ang prinsipyong ito ay umalingaw-ngaw hanggang sa mga sumunod na henerasyon. Makalipas ang maraming siglo, isinulat ni Apostol Pablo sa 2 Korinto 12, ang aking biyaya ay sapat para sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging ganap sa kahinaan. Ang pagpili sa 300 mandirigma, base lamang sa kung paano sila uminom ng tubig, ay may malalim na kahulugan. Ang mga nanatiling mapagmatyag habang umiinom, yung mga gumamit ng kamay sa halip na lumuhod ay sumisimbolo ng kahandaan at pag-iingat. Sila ang iilan na piniling makita kung paano kumikilos ang Diyos sa pamamagitan ng mga lubos na nagtitiwala sa Kanya. Ang mga piniling ito ay hindi kailanman nagpabaya kahit habang umiinom. Ang kanilang kahandaan at disiplina ay magiging mahalaga sa darating na labanan. Kawili-wili ring pansinin na ang bilang na 300 ay may kahulugan sa buong kasulatan. Sa Genesis 14, si Abraham ay nanguna sa 318 tauhan upang iligtas si Lot. Sa Hukom 15, gumamit si Samson ng 300 asong gubat laban sa mga Filisteo. Muli, ipinakita ng Diyos na kaya niyang gumawa ng dakilang tagumpay sa pamamagitan ng kaunting bilang upang ipakita ang kanyang kapangyarihan higit sa lakas ng tao. Noong gabing iyon, tiyak na mabigat at emosyonal ang kapaligiran sa kampo ng Israel. Halos 10,000 sundalo ang pinaalis. Ang ilan ay nakahinga ng maluwag, ang iba'y napahiya sa hindi pagkakapili. Samantala, ang 300 na natira ay tiyak na nakaramdam ng karangalan at takot. Pinili sila ng Diyos, ngunit ang kanilang kakaharapin ay isang hukbong napakarami upang bilangin. Para kay Gideon, ito na ang sukdulang pagsubok ng pananampalataya. Dati siyang humiling ng patunay sa pamamagitan ng balahibo at ibinigay iyon ng Diyos. Ngayon, si Gideon naman ang inaasahang magpakita ng tiwala sa pamamagitan ng pamumuno sa iilang lalaki laban sa napakalaking hukbo. Ang matinding pagbawas sa hukbo ni Gideon ay nagdadala ng walang kupas na aral tungkol sa pananampalataya at pag-asa sa Diyos. Ipinapaalala nito sa atin na hindi niya kailangang umasa sa dami, kayamanan o lakas upang maisakatuparan ang kanyang layunin. Sa halip, madalas siyang kumikilos sa pamamagitan ng mga tila maliit o walang halaga upang malinaw na maipakita ang kanyang kapangyarihan at kaluwalhatian. Hinahamon ng kwentong ito ang bawat mananampalataya na magtiwala sa Diyos, lalo na kapag tila imposibleng magtagumpay. Madalas nating maramdaman na tayo'y hindi karapat-dapat o kulang sa lakas para sa mga hamong hinaharap, ngunit sa mismong mga sandaling iyon, lumilitaw ang liwanag ng lakas ng Diyos. Habang naghahanda ang 300 mandirigma para sa labanan, tinitingnan ang kanilang sandata.
hinihigpitan ng kanilang baluti at nagkakatinginan ng may tapang na puno ng pananabik ang hangin. Alam nilang may kahangahangang mangyayari. Ang Diyos na nagbawas ng kanilang bilang ay tiyak na may planong higit sa inaasahan ng sinuman. Habang bumababa ang gabi sa kanilang kampo, nagniningning ang libu-libong apoy ng Midianita sa lambak, isang malinaw na paalala ng dambuhalang hamon na nasa harap nila. Ngunit sa katahimikan, ang pananampalataya ay naging mas malakas kaysa sa takot. Magsisimula na ang pinakadakilang tagumpay sa kasaysayan ng Israel. Hindi sa ingay ng libo-libo, kundi sa tahimik na pagtitiwala ng iilan. Sa 300 lalaki lamang laban sa napakaraming hukbo, si Gideon ay humarap sa isang tila imposibleng kalagayan. Ngunit may kahangahangang plano na ang Diyos. Sa gabi bago ang labanan, pinili niyang palakasin muli ang loob ni Gideon. Sa Hukom 7 hanggang 11, sinabi ng Panginoon, "Bumangon ka at bumaba sa kampo, sapagkat ibibigay ko ito sa iyong kamay. Kung natatakot kang umatake, bumaba ka kasama ang iyong lingkod na si Purah at makinig sa sinasabi nila. Pagkatapos nito, lalakas ang iyong loob na umatake." Ipinapakita ng simpleng utos na ito ang malasakit ng Diyos. Nauunawaan niya ang natitirang takot ni Gideon at nagbigay ng katiyakan sa halip na pagsaway. Sumunod si Gideon, dinala si Purah at tahimik silang bumaba patungo sa kampo ng kaaway. Ang sumunod na pangyayari ay hindi maituturing na iba kundi isang gawa ng Diyos. Sa Hukom 7:13 hanggang 14, dumating si Gideon habang ikinukwento ng isang lalaki sa kanyang kaibigan ang kanyang panaginip. "Nanaginip ako," anya, "may isang tinapay na sebada na gumulong papasok sa kampo ng Midianita. Tinamaan nito ang tolda at ito'y bumaligtad at bumagsak." Sumagot ang kaibigan niya, "Walang ibang ibig sabihin ito kundi ang tabak ni Gideon na anak ni Joas, ang Israelita. Ibinigay ng Diyos ang buong kampo ng Midian sa kanyang kamay." Ang di inaasahang pag-uusap na ito ang mismong kailangang marinig ni Gideon. Ang tinapay na sebada, isang simpleng pagkain ng karaniwang tao, ay sumisimbolo sa maliit at tila di kapanipaniwalang hukbo ng Israel. Gaya ng tinapay na iyon na bumagsak sa malaking tolda, gagamitin ng Diyos si Gideon at ang kanyang 300 lalaki upang gapiin ang dambuhalang hukbo ng Midianita. Ang pagbagsak ng tolda sa panaginip ay hudyat ng nalalapit na pagkatalo ng mga Midianita. Sa pamamagitan ng pangitaing ito, ipinakita ng Diyos kay Gideon na pati ang kalaban ay nakadarama ng kanyang kapangyarihan sa panig ng Israel. Pinalakas ng narinig, bumalik si Gideon sa kampo na puno ng tapang at pagsamba sa puso, handang pangunahan ang kanyang maliit na hukbo sa labanan. Ayon sa Hukom 7:15, nang marinig ni Gideon ang panaginip at ang kahulugan nito, siya'y yumuko sa harapan ng Diyos bilang paggalang. Pagkatapos ay tumakbo siya pabalik sa kanyang mga kasamahan at sumigaw, "Bumangon kayo! Ibinigay na ng Panginoon sa atin ang kampo ng Midianita." Sa mga salitang ito, pinukaw niya ang loob ng kanyang mga mandirigma upang maghanda para sa isang estratehiyang hindi pa nila kailanman naranasan. Isang plano itong taliwas sa lahat ng taktika ng digmaan. Ayon sa Hukom 7:16, hinati ni Gideon ang 300 sundalo sa 3 pangkat. Sa halip na espada at kalasag, binigyan niya ang bawat isa ng trumpeta at isang sisidlang luwad na may ilawan sa loob. Isipin ng tanawin, 300 lalaking nakatayo sa ilalim ng gabi, may hawak na mga sisidlang may ilaw sa loob at tigi-isang trumpeta. Para silang mga tagadala ng sulo kaysa isang hukbong lalaban sa dambuhalang kaaway. Binigyan sila ni Gideon ng malinaw na tagubilin ayon sa Hukom 7:17 hanggang 18. "Tingnan ninyo ako at gawin ninyo ang aking ginagawa. Kapag narating ko ang gilid ng kampo, sundan ninyo ako. Kapag ako at ang aking mga kasama ay tumunog ng trumpeta,
Patunugin din ninyo ang inyo sa lahat ng panig ng kampo at sumigaw kayo para sa Panginoon at para kay Gideon. Ang pagiging simple ng plano ay nagtago ng talino nito. Umaasa ito sa gulat, ingay at liwanag upang magdulot ng takot at pagkalito sa hanay ng kaaway. Nagsimula ang pag-atake sa kalaliman ng gabi. Sa simula ng gitnang pagbabantay, ang sandaling pinapalitan ang mga tanod at walang handa ang kampo. Sa Hukom 7:19 hanggang 20, si Gideon at ang kanyang 100 lalaki ay narating ang gilid ng kampo at biglang tumunog ng kanilang mga trumpeta at binasag ang mga sisidlan. Ganito rin ang ginawa ng 2 pangkat. Sa kislap ng mga sulo at sigaw ng mga trumpeta, sabay-sabay silang sumigaw, "Tabak ng Panginoon at ni Gideon." Agad na nasindak at nagkagulo ang mga Midyanita. Ayon sa Hukom 7:21 hanggang 22, nanatili sa kanilang kinatatayuan ang bawat isa sa paligid ng kampo habang ang mga Midyanita ay nagsitakbuhan, sumisigaw habang tumatakas. Nang patunugin ang 300 trumpeta, pinatagan ng Panginoon ang mga lalaki sa kampo sa isa't isa. Nagkagulo ang buong hukbo, tumakas sila patungong Beth-Shitta at sa mga lugar pa sa malayo, nilamon ng kalituhan ang kanilang buong hanay. Ang biglaang pagsabog ng tunog at liwanag mula sa lahat ng direksyon ay nagpahiwatig na tila napalibutan sila ng napakalaking hukbo. Ang mga sigaw, tunog ng basag na sisidlan at apoy ng daan-daang sulo ay labis na nakaapekto sa kanilang pandama. Sa kanilang sindak, naglaban-laban sila sa dilim, hindi makilala kung kaibigan o kaaway ang nasa paligid. Ang kahangahangang tagumpay na ito ay muling nagpapatunay na ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi umaasa sa dami o lakas. Sa pamamagitan ng kakaibang estratehiya at pananampalataya ng iilang tao, ginawa niyang posible ang imposibleng labanan. Hindi talino ng tao ang nagpanalo, kundi ang karunungan ng Diyos. Patunay na kaya niyang gumamit ng di inaasahang mga paraan upang maghatid ng tagumpay at ipaalala sa kanyang bayan na ang tagumpay ay sa kanya lamang. Ipinapakita ng bahagi ng kwentong ito ni Gideon ang ilang makapangyarihang katotohanan. Una, ipinapakita nito na madalas pumili ang Diyos ng di karaniwang paraan upang maisakatuparan ang kanyang layunin. Ang mga kasangkapan sa tagumpay ay hindi mga armas kundi mga simpleng bagay, trumpeta, sisidlang luwad at mga sulo. Pangalawa, binibigyang diin nito ang kahalagahan ng pagsunod. Sumunod si Gideon at ang kanyang mga tauhan sa bawat utos ng Diyos, kahit tila walang saysay sa mata ng tao. Ang kanilang katapatan ay nagbunga ng himala. Pangatlo, ipinapakita nito ang lakas ng pananampalatayang kumikilos. Ang 300 sundalo ay isinugalang lahat, nananalig na ang kakaibang plano ng Diyos ay gagana. At panghuli, ipinapaalala nito sa atin na kapag ang Diyos ang nangunguna, kahit ang pinakamaliit na hukbo ay kayang manaig sa imposibleng hamon. Ang tagumpay ay hindi sa lakas ng Israel, kundi sa kapangyarihan ng Diyos na kumikilos sa mga taong handang sumunod. Habang ang mga takot na Midyanita ay tumatakas, nanatili si Gideon at ang kanyang mga tauhan sa kanilang pwesto. Pinagmamasdan kung paano pinangalat ng kamay ng Diyos ang kanilang mga kaaway. Tapos na ang labanan, ngunit magsisimula pa lamang ang habulan. Ang natitirang hukbo ng Israel na nakamasid mula sa malayo ay tinawag na ngayon upang habulin ang mga tumatakas at tapusin ang sinimulan ng Diyos. Si Gideon, na ngayoy puspos ng pagtitiwala sa Panginoon, ay pinangunahan ng habulan ng may matatag na paninindigan. Ang susunod na yugto ng kampanya ay magpapakita hindi lamang ng kanyang katatagan, kundi pati ng mga panloob na tensyon sa mga lipi ng Israel. Sa Hukom 7:23 hanggang 24,
Isinulat kung paano tinawag ni Gideon ang mga panibagong mandirigma. Ang mga lalaki mula sa Neftali, Aser at buong Manases ay sumama sa pagtugis. Pagkatapos, nagpadala siya ng mga sugo sa kabundukan ng Efraim at hinikayat sila, "Bumaba kayo at salakayin ang mga Midianita. Harangin ninyo ang mga tawiran sa Jordan bago pa sila makarating sa Beth-bara." Isa itong mahusay na estratehiyang militar. Putulin ang daan ng pagtakas ng kaaway. Agad tumugon ang mga Efraimita, sinakop ang mga tawiran sa ilog at naipit ang mga kaaway. Sa Hukom 7:25, sinabing nahuli ng mga Efraimita ang dalawang pinuno ng Midianita, sina Oreb at Zib, at pinatay sila sa mga lugar na kalaunay ipinangalan sa kanila, ang bato ni Oreb at ang pisaan ng ubas ni Zib. Pagkatapos, dinala nila ang mga ulo ng dalawa kay Gideon na noon ay tumawid na sa Jordan sa pagtugis. Isang matinding dagok ito sa puwersa ng Midianita, ngunit kaakibat ng tagumpay ang panibagong hamon. Sa Hukom Kabanata 8, Talata 1, tumindi ang tensyon sa pagitan ng mga lipi. Hinarap ng mga lalaki ng Ephraim si Gideon na may galit. "Bakit mo kami trinato ng ganito? Bakit hindi mo kami tinawag noong una ka pang lumaban sa Midian?" Nasaktan ang kanilang pride, nais din nilang makilala sa tagumpay. Ibinunyag ng reklamong ito ang mga alitan at inggitan na madalas nagpapahina sa Israel mula sa loob. Bagamat nakahuli sila ng mga pinuno ng kaaway, pakiramdam nila'y naisantabi sila. Ngunit mahusay na hinarap ni Gideon ang sitwasyon. Sa Hukom 8, 2-3, matalino ang kanyang tugon. "Ano ba ang naabot ko kumpara sa inyo? Hindi ba't mas mabuti ang mga tira-tira ng ani ng Ephraim kaysa sa masaganang ani ng Abiezer? Ibinigay ng Diyos sa inyong kamay sina Oreb at Zib. Ano bang nagawa ko kumpara sa inyo? Sa kanyang kababaang loob at pagiging mahinahon, napawi ang galit nila, at ang posibleng alitan ay nauwi sa kapayapaan." Sa pagkilala niya sa tagumpay ng iba, napangalagaan ni Gideon ang pagkakaisa ng bayan sa isang kritikal na panahon. Samantala, nagpatuloy ang pagtugis. Sa Hukom, Kabanata 8, Talata 4-5, inilarawan ng tagpo. Si Gideon at ang kanyang 300 mandirigma, bagamat pagod at gutom, ay tumawid sa ilog Jordan habang hinahabol pa rin ang mga hari ng Midian na sina Zeba at Zalmuna. Nakiusap si Gideon sa mga taga-Sukoth, "Pakiusap, bigyan ninyo ng tinapay ang aking mga tauhan." Pagod na sila at patuloy kaming humahabol sa mga hari ng Midian. Ipinakita ng kanyang mga salita ang kanyang pagiging tao at ang walang humpay niyang hangaring tapusin ang misyon. Ngunit ang tugon ng mga pinuno ng Sukkot ay puno ng pag-aalinlangan at kayabangan. Sa Hukom 8:6, sumagot sila, "Nahuli mo na ba sina Zeba at Zalmuna? Bakit ka namin bibigyan ng tinapay?" Ang pagtangging ito ay nagpapakita hindi lang ng pagiging makasarili, kundi pati ng kakulangan sa pananampalataya sa pangako ng Diyos. Matigas ang sagot ni Gideon ayon sa Hukom 8:7. "Sige, kapag ibinigay na sila sa akin ng Panginoon, hahampasin ko kayo ng mga tinik at dawag ng ilang." Pagkatapos, pumunta si Gideon sa bayan ng Penuel at humiling muli ng tulong. Ngunit ayon sa Hukom 8:8-9, tumanggi rin ang mga tao roon. Kaya't sinabi ni Gideon, "Pagbalik ko na tagumpay, gigibain ko ang turin ninyo." Ipinapakita ng mga pangyayaring ito ang mas malalim na hidwaang pampulitika at espiritual sa Israel. Kahit sa panahon ng tagumpay mula sa Diyos, hindi lahat ay naniniwala o nakikiisa. Ang pagpupursige ni Gideon sa kabila ng pagtataksil at pagod ay nagpakita ng halaga ng tunay na pamumuno at ng hamon ng pag-iisa ng isang bansang nahahati. Sa kabila ng lahat ng hirap, hindi sumuko si Gideon at ang kanyang mga tauhan.
Patuloy nilang hinabol ang kanilang mga kaaway. Ang naging resulta ng habulang ito ay makikita sa Hukom 8:10 hanggang 12. Sina Zeba at Zalmuna, dalawang hari ng Midian, ay nasa Karkor kasama ang humigit kumulang 15,000 sundalo, ang natitirang puwersa ng silanganing hukbo. Dati, 120,000 mandirigmang may tabak ang napatay na. Gumamit si Gideon ng hindi inaasahang ruta sa ilang malapit sa Noba at Yogbeha. Sa pamamagitan ng gulat, sinalakay niya ang kampo at lubos na tinalo ang kanilang hukbo. Bagamat nagtangkang tumakas sina Zeba at Zalmuna, hinabol pa rin sila ni Gideon. Sa huli, nahuli niya ang dalawang hari at nilipol ang natitirang hukbo. Ang pagkakadakip sa kanila ay isang mahalagang tagumpay, hudyat ng pagbagsak ng banta ng Midianita. Ngunit hindi pa rin nakalimutan ni Gideon ang mga tumangging tumulong sa kanya noon. Sa Hukom, Kabanata 8, talata 13 hanggang 17, ikinuwento kung paano niya hinarap ang mga bayan ng Sukkoth at Penuel. Pagkatapos ng labanan, bumalik si Gideon, anak ni Joas, sa daang papunta sa Heres. Habang pauwi, nahuli niya ang isang kabataang lalaki mula sa Sukkot at tinanong ito. Ibinigay ng binata ang listahan ng 77 pinuno at opisyal ng bayan. Gamit ang impormasyong ito, nagtungo si Gideon sa Sukkot. Sinabi niya, narito sina Zeba at Zalmuna, ang parehong mga taong pinagkutyaan ninyo noon nang sinabi ninyong nahuli mo na ba sila? Bakit ka namin bibigyan ng pagkain para sa iyong pagod na mga sundalo? Pagkatapos, pinarusahan ni Gideon ang mga pinuno ng Sukkot sa pamamagitan ng paghaplos ng mga tinik at dawag ng ilang sa kanilang katawan. Giniba rin niya ang tore ng Penuel at pinatay ang mga lalaki roon. Makaring mukhang mabigat ang mga hakbanging ito ayon sa panukat ng ating panahon, ngunit ipinakita nito na tinupad ni Gideon ang kanyang salita at seryoso niyang tinanggap ang tungkulin bilang pinuno. Naging matinding paalala ito kung gaano kahalaga ang pagkakaisa at pagtutulungan sa panahon ng krisis ng bansa. Matapos ayusin ang mga usapin sa mga bayan, muling ibinaling ni Gideon ang atensyon sa mga nahuling hari. Sa Hukom, Kabanata 8, talata 18 hanggang 21, ikinuwento ang sumunod na nangyari. Tinanong ni Gideon sina Zeba at Zalmuna, anong klaseng mga lalaki ang pinatay ninyo sa Tabor? Sumagot sila, kagaya mo sila, lahat sila'y mukhang mga prinsipe. Sumagot si Gideon, sila ang aking mga kapatid, mga anak ng aking ina. Kung hindi ninyo sila pinatay, hindi ko rin kayo papatayin. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanyang panganay na anak na si Jether na bunutin ang kanyang tabak at patayin sina Zeba at Zalmuna. Ngunit bata pa si Jether at natakot siyang gawin ito, kaya't sinabi ni na Zeba at Zalmuna, ikaw na ang gumawa. Ang tunay na lakas ng lalaki ay makikita sa kanyang gawa, kaya lumapit si Gideon at pinatay silang dalawa. Kinuha rin niya ang mga palamuting hugis buwan mula sa liig ng kanilang mga kamelyo. Ipinapakita ng huling tagpong ito ng pagtugis ang iba't ibang panig ng pagkatao ni Gideon. Ang kanyang kagustuhang ipaglaban ang pagkamatay ng kanyang mga kapatid ay nagpakita ng matibay niyang katapatan sa pamilya at ng matinding damdamin para sa tama at mali. Nang hindi nagawa ng kanyang anak ang tungkulin, hindi umurong si Gideon. Kumilos siya ng may tapang at autoridad. Sa pagkamatay ni Zeba at Zalmuna, natapos na ang misyon ni Gideon laban sa mga Midianita. Pinalaya na ang mga Israelita mula sa kanilang mga mananakop at si Gideon ay ginawaran ng malaking respeto bilang makapangyarihang pinuno. Ngunit ang tagumpay na ito ay magdadala ng mga desisyon at kahihinatnan na huhubog sa kinabukasan ng Israel sa paraang hindi inaasahan. Matapos talunin ang mga Midianita, si Gideon ay naging isa sa pinakarespetadong tao sa Israel. Hinangaan siya ng mga tao at humingi sila ng patnubay mula sa kanya.
Ngunit ang kanyang pamana ay magiging halo ng tagumpay at pagsubok ng pananampalataya at pagkakamali. Dahil sa paghanga sa kanyang pamumuno, lumapit sa kanya ang mga Israelita na may di inaasahang kahilingan. Ayon sa Hukom 8:22, nais nilang siya ang mamuno sa kanila. Ngunit sa Hukom 8:23, ibinigay ni Gideon ang kanyang sagot. Sa sandaling iyon, malinaw at matapang niyang ipinahayag ang kanyang paniniwala sa Diyos at kung sino talaga ang namumuno sa Israel. Nauunawaan niyang ang kanyang tagumpay ay hindi galing sa sarili niyang galing o talino, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Bagaman tama ang kanyang sinabi, ipinakita ng kanyang mga sumunod na hakbang na siya'y isang taong may komplikadong pagkatao. Sa Hukom Kabanata 8, talata 24-27, mababasa ang isang kakaibang bagay na ginawa niya. Humiling si Gideon sa mga tao, "Bawat isa sa inyo, bigyan ako ng isang gintong hikaw mula sa inyong nasamsam sa labanan." Karaniwan na ito dahil ang mga Ismailita ay nagsusuot ng gintong hikaw. Sumang-ayon ang mga tao at nagsabi, "Ikinagagalak naming ibigay." Ipinaglatag nila ng tela at bawat isa ay naghagis ng gintong hikaw mula sa kanilang nasamsam. Umabot sa humigit kumulang 25 libra ang bigat ng mga gintong hikaw, hindi pa kasama ang mga kasuotang kulay ube ng mga hari ng Midian, ang mga kadena at alahas ng kanilang mga kamelyo. Ginamit ni Gideon ang ginto upang gumawa ng isang natatanging relihiyosong bagay na tinatawag na ephod at inilagay niya ito sa kanyang bayan sa Ofra. Sa kasamaang palad, ang ephod na ginawa ni Gideon ay naging isang bitag sa espiritu. Sa halip na ituro ang mga tao sa Diyos, naging sanhi ito ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ayon sa aklat ng Hukom, buong Israel ay nagsimulang sumamba dito sa maling paraan at ito'y naging mapanganib na tukso, hindi lamang para sa bayan, kundi para rin kay Gideon at sa kanyang pamilya. Ipinapakita nito ang isang seryosong kahinaan sa mga desisyong ginawa ni Gideon, kahit hindi niya layunin na gumawa ng isang bagay na sasambahin na parang Diyos, ang naging bunga ay nakapipinsala. Ang bagay na sinimulan bilang simbolo ng pagpupuri sa Diyos ay naging isang bagay ng maling pagsamba. Binigyan ito ng pansin at paggalang na para sana sa Diyos lamang. Sa kabila ng pagkakamaling ito, ang pamumuno ni Gideon ay nagdala pa rin ng malaking kabutihan sa bayan noong panahong iyon. Ayon sa Hukom 8:28, ganap nang natalo ang mga Midianita at hindi na sila naging banta sa Israel. Dahil sa pamumuno ni Gideon at sa pabor ng Diyos, ang lupain ay nakaranas ng 40 taong kapayapaan. Ang panahon ng kapayapaan ay hindi lang dahil sa tagumpay sa digmaan, kundi dahil ito ang maaaring mangyari kapag ang isang bayan ay sumusunod sa gabay ng Diyos. Ngunit kahit sa panahon ng katahimikan, may mga sinyalis na ng paparating na problema. Sa Hukom 8:30-31, makikita ang ilang personal na desisyon ni Gideon. Nagkaroon siya ng 70 anak, palatandaan na marami siyang naging asawa. Mayroon din siyang isang asawang lingkod sa Shechem at nagkaanak sila ng isang lalaki na pinangalanan ni Gideon na Abimelech. Mahalagang detalyeng ito sapagkat ipinapakita nito na si Gideon ay unti-unting tinanggap ang mga kaugaliang gaya ng mga banyagang hari sa halip na mamuhay bilang espiritual na pinuno sa ilalim ng pamumuno ng Diyos. Ang pagbanggit kay Abimelech ay lalong mahalaga sapagkat sa hinaharap siya'y gaganap ng madilim at malungkot na papel sa kasaysayan ng Israel. Namayapa si Gideon sa payapang paraan ayon sa Hukom 8:32. Namatay siya sa kanyang katandaan at inilibing sa libingan ng kanyang pamilya sa Ofra, ang bayan ng angkan ng Abiezer. Nakakalungkot pagkalipas ng kanyang kamatayan, agad muling bumagsak sa espiritual na kasamaan ng bayan.
Sa Hukom 8:33-35, mababasa na pagkalipas ng kamatayan ni Gideon, bumalik ang mga Israelita sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Iniwan nila ang kanilang pananalig sa Diyos at muling naglingkod kay Baal. Ginawa pa nilang Diyos si Baal Berit at kinalimutan ng Panginoon na siyang nagligtas sa kanila mula sa kanilang mga kaaway. Mas malala pa, hindi nila ipinakita ang kahit anong pasasalamat kay Gideon o sa kanyang pamilya kahit sa lahat ng kanyang ginawa upang iligtas sila at magdala ng kapayapaan. Ang kawalang utang na loob at pagbagsak ng pananampalataya ay muling nagpapakita ng paulit-ulit na pattern sa kasaysayan ng Israel sa panahon ng mga hukom. Paulit-ulit sinusundan ang mga panahon ng katapatan at pagpapala ng pagtalikod at krisis. Gayunman, ang kwento ni Gideon ay nananatiling makapangyarihang halimbawa kung paanong ginagamit ng Diyos ang mga taong hindi inaasahan para sa mga dakilang layunin. Siya ang pinakamababa sa kanilang sambahayan ng tawagin ng Diyos, ngunit siya'y naging isa sa pinakamatatag na pinuno ng Israel. Ipinapakita ng kanyang paglalakbay na sa pamamagitan ng pananampalataya at pagsunod, maaring mapagtagumpayan ang takot at kahinaan. Ang buhay ni Gideon ay tuwirang nagsasalita sa atin ngayon. Hinihikayat tayong magtiwala sa Diyos kahit patila wala ng pag-asa ang ating sitwasyon. Tinuturuan tayo na hindi kailangan ng Diyos ang perpektong tao o perpektong kalagayan upang makagawa ng kamanghamanghang mga bagay. Kaya dapat nating itanong sa ating sarili, saan tayo tinatawagan ng Diyos na lumakad sa pananampalataya? Anong mga hamon ang ating kinahaharap na tila imposibleng mapagtagumpayan? Gaya ni Gideon, maaari tayong makahanap ng tapang upang magpatuloy hindi sa sariling lakas kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Ang kanyang kwento ay walang hanggang paalala na hanggang ngayon, ginagamit pa rin ng Diyos ang mga karaniwang tao upang maging makapangyarihang kasangkapan para sa kanyang mga layunin. Naway tulad ni Gideon, tumugon tayo sa tawag ng Diyos ng may bukas na puso at handang mga kamay, laging handang sumunod saan man niya tayo dalhin. Kung ikaw ay naantig ng mensaheng ito at nais mong matuto pa tungkol sa mga kahangahangang tao ng pananampalataya sa Biblia, huwag kalimutang mag-subscribe at i-activate ang notifications. Sama-sama nating tuklasin ang karunungang mula sa salita ng Diyos at kung paano ito gagabay sa atin araw-araw.